the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Alright, Biyernes na, Brad, Ted at Cha. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay magbibigay sa inyo ng ating weekend sharing. At hopefully po may natututunan tayo so far sa mga miraculous healing ni Jesus Christ. And kung ikaw may karamdaman ngayon, patuloy lang tayong manalig sa Kanya, patuloy lang tayong tumawag at magpakumbaba na kailangan natin yung Kanyang miraculous touch. Kwento ko na, last na to, medyo mas matindi, patindi mga karamdaman na pinapagaling niya. Pero ito yung parang season finale sa ating series. Tingnan natin. Pagkatapos pumunta raw ni Jesus sa isang bayan, papasok siya sa bayan ng Nain. Okay? Sumama sa kanya yung mga tagasunod niya. So, I don't know, daang-daang tao yung nakasunod kay Jesus. Nung mapalapit na sila ron sa gate ng bayan, normally may mga city gate na tinatawag, nakasalubong naman nila isang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. And napakarami daw po nakikipaglibing. Now, dalawang bagay makikita natin dito. Una, yung namatay ang biyuda. Pangalawa, nag-iisang anak pa to na lalaki. So, modern day hearer tayo, hindi natin gaano maintindihan. Pero pag biyuda ka po ng mga panahon na yon, at ikaw po ay namatayan ng kaisa-isa mong anak na lalaki, you're as good as dead. Parang kumbaga, second class citizen po kasi ang mga babae noong unang panahon, walang ganong opportunity. Hindi katulad ngayon, pwede magtrabaho ng pantrabaho ng lalaki. So kailangan nila na may lalaki sa bahay para magsuporta. So malamang po, yung sitwasyon na itong biyudang babae na namatayan ng kaisa-isang anak na lalaki, it's a hopeless and helpless case. Itong nanay na to, nakakaawa. Okay, kasi sabi naman, sa atin din naman, pag nalagutan ng hininga, it's the end. Kunyari, umaasa ka pa na nasa ospital pero nalagutan na ng hininga, yun ay hopeless at helpless na. May power kaya magbuhay si Jesus nang namatay kasi kaya niyang magpagaling na may karamdaman. Paano kung hopeless na? Ito po nangyari. Nahabag si Jesus nung nakita niya yung byuda, naiyak ng iyak, pati yung mga taong nakikiramay sa kanya. Ang sabi ni Jesus, huwag kang umiyak. Para namang insensitive na to si Jesus. Namatayan nga ng kaisa-isang anak na lalaki, hello. Pero sabi sa Lucas 7:14, lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya, binata. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Now, himayin ko lang saglit, Ted, ano? It's a no-no ng yung ginawa ni Jesus. Humawak siya sa ataol, o hindi naman ataol itsura no, parang naka-stretcher lang yung mga bangkay no, nakabalot, hinawakan niya yung parang stretcher. It is a no-no, unclean po yun. Kailangan pa niyang mag-ceremonial cleansing dahil humawak siya ng nahawakan ng bangkay. So mali yun. Pero alam niyo, walang issue kay Jesus yung paghawak sa nadampian ng bangkay kasi alam niya hindi na yan patay. Binuhay ko na yan. Papakita ko lang sa inyo mamaya yung resulta ng pagkabuhay niyan. Umupo yung patay at nagsalita. Imagine niyo, nakita niyo yung drama dito? Libo-libo, hindi natin alam, daan-daang tao yung nakatingin. And then, pagkatapos yung patay na iniiyakan nila, umupo at nagsalita. Parang nakakatakot yun, di ba? At ibinigay ni Jesus doon sa kanyang ina. Again, pinatunayan ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi lamang magpagaling na may karamdaman, pati bumuhay ng patay. At ikaw na nakikinig ngayon, ano yung hopeless at helpless na kaso mo? Ano yung kinukonsidera mong, Pastor, wala na to. Stage 4 na to. Pastor, wala na, sumakabilang bahay na. Pastor, ang babae na, may asawa ng iba. Pastor, malabo na to, Daily Brad, kasi yung anak ko addict na, ilang beses sa rehab. Right? Pero alam niyo, sabihin ko sa inyo, concern si Jesus, whatever is dead and hopeless sa iyong paningin. Kaya niyang buhayin anuman yung patay sa sitwasyon mo. Ang tanong lang, lumalapit ba tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa natin? Ang tanong lang, may pananampalataya ka ba sa Kanyang kapangyarihan? Ano po naging ending ng storya? Kinalabutan ng maraming tao at nagpuri sila sa Diyos. Yan po ang naging ending ng mga himala ni Jesus. Mula sa kagalingan na kinuwento ko noong Monday hanggang ngayon sa bumuhay ng patay ng Biyernes, napapurihan po ang Diyos at the end of the day. Yan po ang gusto niya. That all things will eventually lead to Him. Hindi sikat yung pastor, yung tao, yung doktor. Ang kailangan lang po natin gawin, lumapit sa Kanya with all humility, at pag nakamta natin ang ating blessing, and even hindi pa,
Let's worship Him and glorify Him. Again, Lucas 7:14, lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi ni Jesus sa binata, bumangon ka. At alam po natin, after nun, bumangon siya. Manalangin po tayo. Lord, marami po salamat sa kwento ni Jesus, Lord, na bumuhay ng isang patay na nag-iisang anak na lalaki ng isang byuda. Lord, pinakita mo kung gaano ka ka-concern sa mga nanay, gaano ka ka-concern, Lord God, sa mga byuda na walang maasahan. At Lord, hindi lang sa mga byuda, yung mga tao, Lord, na naghihintay ng solusyon sa kanilang hopeless at helpless na sitwasyon. Lord, hipuin niyo po mga puso nila, damdamin. Ikaw po, Panginoon, na mangusap sa kanila na tumakbo sa iyo. Yakapin ka during this time of feeling helpless and hopeless. At Lord, dinadalangin namin sino man po may mga karamdaman ngayon, naghihikaho sa buhay at maaring relasyonal o depresyon sa mental na panlaban, Lord, sa buhay. Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa. Bigyan niyo po sila ng hope na ikaw lamang ang kayang bumuhay sa mga bagay na patay na. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Brad Ted at Cha, I have to go lang. Maraming salamat sa pagkakataon again sa isang linggong opportunity na binigay niyo sa akin. Ito po ang inyong Daily Brad. Mag-enjoy po kayo sa weekend. Your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides, and we pray para po sa kanyang safety at sa kanya pong pagmimisyon kasama ang ilang pong mga kaibigan niya at kasama rin po sa simbahan at ang kanyang pamilya. Lord, we pray sa kanila pong safe travels, and also we pray, Lord, sa lahat po ng aming mga takapakinig ngayon na ito po ang pinaka-inaabangan po sa aming programa. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga taong patuloy po na nagpapadaloy ng biyaya mula sa inyo tungo sa mga taong lubos na nangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.